Ay, wow. Kaya't sinasabi, gumising ka. Ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Okay? So makita natin. So, ito yung mga salita ng Diyos na nagpapaalala sa dami-dami ng tao, ikaw ay isa sa dadamputin ng Panginoon. Ihirain ka para ikaw ay ligtas sa lahat ng anyo ng kasalanan. Tama ba? Para alisin ka doon. Isipin ninyo, halimbawa, di ba yung dami ng bigas nasa bilaong, inihirang natin, inaalis yung ano. So tayo din, ay nandun sa dami-dami ng tao, pagka nga pista dami-daming tao na tayo sa dami ng tao. Lalo pat nakikita nila na nagkakaroon ng fireworks, ang daming tao. Sa dami-dami ng tao niyon, isa ka sa dadamputin at pipiliin ng Diyos, hihirahin ka na. So, kaya mapalad tayo na isa ka at mapalad ka sa pinili ng Diyos. At sasabi rito, para para hindi tayo mabuhay sa anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Makikita natin ng mga tao kung anong uri ng tao. Tingnan niyo po. Okay, pakibasa nga kung ano sinabi ni Jesus mula dyan sa John chapter 3 verse 19 to 21. Ganito ang pagtao ng Diyos. Anong pagtahol? Sinabi ni Jesus mula sa mga talatang yan. Makikita natin diyan na ang mga tao ay nabubuhay sa dilim. At ang mga taong nabubuhay sa kadiliman, kailanman hindi nalapit ng sa liwanag. Mula sa labi ni Jesus, nakita niya yung lahat ng uri ng tao. At si Jesus Christ, yung siya narito sa lupa, siya nangangaran. At sa kanyang pangangaran, nakita niya ang lahat ng ito. Sila ay natatakot na pumunta sa liwanag. Inibig pa ng mga tao ang dilim. Maraming mga tao. Okay, nakita natin yan mula dyan sa 19, ang mga tao na mula sa kadiliman at inibig pa ng mga tao ang dilim. Piliin ng Diyos. Mula sa ganong kalagayan ng isang katulad natin, katulad ko, nagtatawagin natin para alisin sa kadiliman. So, yung tatayo sa harapan ninyo ay isang nabuhay din sa kadiliman. Nabuhay din. Kasi binabaliwanan natin. Pero napakasalamat ko sa Diyos dahil ng isang katulad ko ay tiyatiyagay ng Panginoon para matanggap natin at sa buhay na pinangako ng Diyos. Taon po ang binilang para makilala ko ng lubusan si Diyos. Taon ang binilang para mabuksan ang puso at isipan ko. May mga cases na madali. May mga cases na instant. Okay? Alam niyo na yun. Instances nga. So may mga pagkakataon na agawin natin yung mga tao. Amen. Lahat ng narito, agawin natin. Amen. Kung magpapaagaw si Sarah na, praise the Lord. Yes! Mahirap yung pastor. Magagalit si Lord sa akin kung magpapagaw pa ako. Hindi po, ibig sabihin dito, okay, makinggan mo hindi. Ano, kadigliman. Okay, Oo. ganito, pakinggan nyo yan. Ang sinasabi rito, agawin tayo doon sa apoy ng impyerno. Dahil lahat tayo, ang lahat ng tao ay patungo sa apoy. Kaya nga ang Panginoong Sus ay bababa rito sa lupa at walang pwedeng makapagbigay ng lunas kundi si Jesus Christ lamang ang tanging solusyon sa problema ng tao ay walang iba kundi si Jesus Christ na bumaba dito sa lupa. Sa atin, sa apoy ng impyerno. Kaya nga sabi doon, sige po, pasok lang at libre hong pumasok.
Kaya nga tinitiyak ng Diyos na yung nag-iisang kaluluwang iniligay ng Diyos sa iyong katawan, dapat mong masigurado na ikaw ay pupunta sa langit. At tayo ng Diyos ng tao, bawat tayo pupunta sa apoy ng impyerno. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao, kung mabubuksan ng puso at isipan mo, tatanggapin sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang ipinangako ng Diyos, itatanggapin mo at ito ay ang buhay na walang hanggan. Na ipinangako ng Diyos. Ang magbabago ng relihiyon, walang relihiyon na magbabago ng buhay ng tao. Ang magbabago ng buhay ng tao ay kung si Kristo ay dumating sa puso mo. At kapag si Kristo dumating na totoo sa puso mo, doon magsisimula ang pagbabago ng buhay ng tao. At naniniwala ako na may mga binago na dito sa lugar natin ito. Lord, amen. Yan pa rin ang sagot ninyo. Yan. Yan na tayo. Dahil kasi si Jesus Christ, sobrang mahal tayo. Tama ba? Grabe yung ginawa ng Diyos sa atin, kaya sabi niya doon, si Jesus Christ mismo ang nagsasalita nito, ha? Inibig pa ng